Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala at katatagan? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag pa ring nag-aabang. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang babasaging salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso, ngunit hinding-hindi na maibabalik sa dati ang refleksyon. Paano kung ang tiwalang buong puso mong ibinigay ay siya palang magiging sandata na wawasak sa iyong buong mundo? 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Nakatayo si Alpas de Villa sa harap ng malamig na marmol na puntod ng kanyang ina, habang ang banayad na hangin ng hapon ay tila bumubulong ng mga alaala. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan, Amor de Villa, isang pangalan na perpektong bumagay sa babaeng nagmahal sa kanya ng walang kapantay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, gumuhit sa kanyang pisngi. Ngayon, ang 5th anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. At sa bawat taon na lumilipas, ang pangungulila ay lalong tumitindi. Ma, halos pabulong niyang sabi, ang boses ay basag. Malapit na po akong ikasal. Sana narito ka. Sana makikilala mo siya. Pinilit niyang ngumiti sa kabila ng luhang nagbabadyang muling pumatak. Iniangat niya ang isang maliit na larawan na nasa pilak na kwadro. Isang larawan ng kanyang ina, nakangiti, na laging niyang daladala. Masaya na po ako, Mama. Tinutupad ko na ang pangako ko sa'yo. Ilang sandali pa siyang nanatili roon, yakap ang sarili laban sa lamig na hindi naman dulot ng panahon, kundi ng kalungkutang nananahan sa kanyang puso. Ang pag-uwi sa Hacienda de la Sombra ay hindi nakabawas sa bigat na kanyang nararamdaman. Ang mansyon, sa kabila ng karangyaan nito, ay tila isang malawak at tahimik na kahon na nunuot sa mga pader ang katahimikan. Isang katahimikang nagsimula nang pumanaw ang ilaw ng kanilang tahanan. Hija, salubong sa kanya ni Ginhawa, ang matandang kasambahay na nagsilbing pangalawang ina na rin sa kanya. May dala itong isang baso ng maligamgam na tubig. Magpahinga ka na muna sa iyong silid. Huwag mong masyadong dibdibin ang lahat. Tumango si Alpas at tinanggap ang tubig. Salamat po, Yaya Jeannie. Umakyat siya sa engrandeng hagdanan. Bawat hakbang ay tila may bigat. Ang mga larawan ng kanilang masayang pamilya na nakasabit sa dingding ay parang mga multo ng nakaraan. Dati, ang bahay na ito ay puno ng tawanan. Ngayon, tanging ang mga bulong na lang ng hangin ang maririnig. Habang papalapit siya sa kanyang silid, napahinto siya sa tapat ng pasilyo na patungo sa aklatan ng kanyang ama. May naririnig siyang mga boses, mahihina, halos mga bulong lamang. Akala niya ay ang kanyang ama, si Gunita, ang naroon. Ngunit ang isang boses ay pamilyar sa ibang paraan, malambing, ngunit may halong pagnanasa. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, ay sinilip niya ang bahagyang nakaawang na pinto ng aklatan. At doon, ang mundong pinilit niyang buuin sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang iglap. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ang hiningang hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Nakita niya ang kanyang fiancé, ang lalaking pakakasalan niya, sa loob lamang ng 1 buwan, na mahigpit na yakap-yakap ang kanyang madrasta, si Silakbo. At sa ilalim ng malaking larawan ng kanyang yumaong ina na nakasabit sa aklatan, pinatakan ng lalaki ng isang marahas at puno ng pagnanasang halik ang mga labi ni Silakbo. Hindi yun isang simpleng halik. Iyon ay halik ng 2 taong matagal nang naglilihim, ng 2 taong sabik sa isa't isa. Nanginginig ang buong katawan ni Alpas. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salitang lumalabas sa bibig ng 2 traidor. Konting tiis na lang, mahal ko, bulong ni Silakbo. Ang mga kamay ay nakapulupot sa batok ng lalaki.
Kapag kasal na kayo ni Alpas, mas magiging madali na ang lahat. Hindi na ako makapaghintay. Sagot ng lalaki. Ang boses ay puno ng kasakiman. Mapapa sa atin din ang Villacorp. Mapapa sa atin ang lahat ng nararapat na sa atin. Villacorp, ang kumpanyang itinatag ng kanyang lolo. Ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama. Ang kumpanyang pamana sa kanya ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang sakit ng pangungulila ay napalitan ng isang nag-aalab na puot. Ang pagtataksil ay 100 beses na mas masakit kaysa sa kamatayan. Sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi niya namalayang nabitawan niya ang hawak na kwadro ng larawan. Plag. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, kasing lakas ng pagsabog. Ang tunog ng kanyang nabasag na puso. Sa loob ng aklatan, biglang natigil ang mga bulungan. Narinig ni Alpas ang mabilis na mga yabag. Bumukas ng malakas ang pinto. At doon, tumambad sa kanya ang gulat na mga mukha ng kanyang fiancé at ng kanyang madrasta. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanilang mga labi ay bahagyang nakaawang pa. Bakas pa ang laso ng matamis na halik na kanyang nasaksihan. Ang katahimikan sa pasilyo ay mabigat at nakakabingi. Tanging ang tunog ng basag na salamin sa sahig ang nagpapatunay na totoo ang lahat. Nakatayo si Alpas. Ang mga mata ay nanlilisik. Nakatitig sa 2 taong sabay na dumurog sa kanyang puso at tiwala. Ang kanyang fiancé, ang unang nakabawi sa pagkabigla. Pilit siyang ngumiti. Isang ngiting halatang halata ang pagkukunwari. Mahal, Alpas, hindi yan ang iniisip mo. Nagkakamali ka ng... Huwag, putol ni Alpas. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Isang klase ng kalamigan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Huwag mo nang dugtungan pa ang kasinungalingan mo. Lumapit si Silakbo, biglang nagbago ang anyo at naging isang kaawa-awang biktima. Alpas, Hija, nag-aalala lang ako sa kanya. Alam mo namang parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Masyado kang nag-iisip. Ngumisi si Alpas, isang nangising walang bahid ng saya. Isang halik na puno ng pag-aalala. Tita Silakbo, ganoon po ba? At ang pag-uusap ninyo tungkol sa Villacorp, pag-aalala rin ba yon? Natahimik ang dalawa. Walang maisagot. Hinubad ni Alpas ang kumikinang na singsing sa kanyang daliri. Ang diamanteng sumisimbolo sana sa kanilang walang hanggang pag-iibigan ay ngayon. Isa na lamang paalala ng isang malaking kasinungalingan. Hindi niya ito ibinato. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki, kinuha ang nanginginig nitong kamay at inilagay ang singsing sa palad nito. Tapos na tayo, deklara niya. Ang bawat salita ay may bigat. Ang kasal ay kanselado na. Tinalikuran niya sila, hindi na lumingon pa, kahit narinig niya ang pagtawag nila sa kanyang pangalan. Pinulot niya ang nabasag na kwadro sa sahig, maingat na kinuha ang larawan ng kanyang ina, at naglakad palayo na may dignidad, kahit pa ang puso niya ay wasak na wasak. Dumiretso si Alpas sa pribadong pag-aaral ng kanyang ama. Naabutan niya si Don Gunita de Villa na nakaupo sa kanyang silya, nakatingin sa kawalan, isang baso ng alak ang nasa tabi. Sa hitsura pa lang ng kanyang ama, alam ni Alpas na hindi lang siya ang nagluluksa sa araw na ito. Ang lalaki ay tila tumanda ng 10 taon. Papa, tawag niya. Lumingon si Gunita at nang makita ang anyo ng anak, ang namumulang mata, ang determinadong panga, agad siyang napatayo. Anak, anong nangyari? Hindi na napigilan ni Alpas ang sarili. Doon, sa harap ng kanyang ama, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang halik, ang mga narinig niyang plano, ang pagtataksil. Habang nagsasalita si Alpas, hindi nagpakita ng pagkagulat si Gunit. Sa halip, isang malalim na kalungkutan at pagsisisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Nang matapos magsalita si Alpas, umupo si Gunita na tila pasan ng buong mundo.
Matagal ko nang nararamdaman, anak. Mahinang sabi nito. Matagal ko nang may duda. Napakunot ang noo ni Alpas. Ano po ang ibig niyong sabihin pa? Ang pagkamatay ng mama mo, sabi ni Gunita. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Hindi ako naniniwalang simpleng sakit lang yon. Masyadong biglaan. Masyadong mabilis siyang nawala sa atin. At si Silakbo, palagi siyang naroon. Palaging may dalang kung ano-ano para sa mama mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alpas. Tumayo si Gunita at lumapit sa isang lumang aparador. May binuksan siyang isang lihim na lagayan at kinuha ang isang maliit at antigong kahon na gawa sa kahoy. Maalikabok ito, tila matagal nang hindi nabubuksan. Ito, sabi niya, iniaabot ang kahon kay Alpas. Sa mama mo to, bago siya mawala. Ibinilin niya sa akin na ibigay ko sa iyo sa tamang panahon. Siguro ito na ang tamang panahon. Nanginginig ang mga kamay ni Alpas habang tinatanggap ang kahon. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, nakasalansan ng ilang mga medical records at isang lumang journal na nababalutan ng katad. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina ang nakasulat sa unang pahina. Binuklat niya ito. Ang mga unang pahina ay puno ng masasayang kwento. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, nag-iiba ang tono. Mga reklamo tungkol sa pagkahilo, sa panghihina, sa isang kakaibang lasa, sa kanyang dila. Huminto si Alpas sa isang pahina. Binasa niya ang isang entry na may petsang 2 linggo bago pumanaw ang kanyang ina. Nagdala na naman si Silakbo ng tsaa. Mabuti raw ito sa akin, sabi niya. Ngunit sa tuwing iinumin ko ito, pakiramdam ko ay lalo akong nanghihina. Sinabi ko kay Gunita, ngunit sabi ng doktor ay normal lang daw sa aking karamdaman. Pakiramdam ni Alpas ay nasusuka siya. Ang takot at hinala ay unti-unting gumapang sa kanyang sistema. Mas malala pa sa sakit ng pagtataksil na naramdaman niya kanina. Binuklat niya ang huling-huling pahina sa huling entry na naisulat ng kanyang ina. Ang sulat kamay ay mahina na at nanginginig. Nararamdaman kong humihina ako sa tuwing dinadalhan ako ni Silakbo ng kanyang herbal tea. Ang amoy, kakaiba. Panginoon, protektahan niyo po ang aking Alpas. Binitawan ni Alpas ang journal na para siyang napaso. Ang hininga niya ay naghahabol. Ang pagtataksil ng kanyang fiancé ay masakit. Ngunit ang binubulong ng nakaraan na ito ay hindi lang pagtataksil. Ito ay isang posibleng pagpaslang. 2 araw matapos ang gabing sumira sa kanyang mundo, natagpuan ni Alpas ang sarili sa isang maliit at tahimik na kapihan sa isang sulok ng syudad. Dahon ng pag-asa. Basa niya sa nakasulat sa kahoy na karatula. Isang pangalan na tila isang mapait na biro sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Mahigpit niyang yakap ang antigong kahon na naglalaman ng journal ng kanyang ina, na para bang ito ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa katinuan. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng bagong timplang kape at tinapay ay sumalubong sa kanya. Isang stark na kaibahan sa malamig at mapanlinlang na hangin sa kanilang mansyon. Pakiramdam niya ay wala siya sa lugar. Ang mga tao sa paligid ay may sari-sariling mundo. May nagtatawanan, may nag-aaral, may simpleng nagpapalipas ng oras. Samantalang siya, heto, pasan ang isang bigat na hindi kayang sukatin. Sa isang mesa sa dulo, nakaupo ang isang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya. Ngunit kahit sa tindig pa lang, bakas na ang isang klase ng kumpiyansa at talino. Ito si Attorney Lacan Dumagat. Ang pangalang ibinigay ng kanyang ama. Isang abogadong hindi natatakot sa kahit sino, sabi ni Don Gunita. At higit sa lahat, makatarungan. Huminga ng malalim si Alpas bago naglakad papalapit. Attorney Dumagat? Dahan-dahang lumingon ng lalaki. Kung inaasahan ni Alpas ang isang matandang abogado na may makapal na salamin, nagkamali siya. Si Lacan Dumagat ay bata pa. Marahil ay nasa parehong edad lamang niya.
Mayroon itong matalas na mga matang tila kayang basahin ang iyong kaluluwa at isang mukhang seryoso na parang hindi pa nakaranas ngumiti. Miss De Villa, sabi nito. Ang boses ay kalmado at profesional. Hindi man lang ito tumayo. Maupo ka. Umupo si Alpa sa silyang nasa harapan niya. Ipinatong ang kahon sa mesa. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa simula. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pagtataksil ng kanyang fiancé at madrasta, hanggang sa kahina-hinalang pagkamatay ng kanyang ina. Habang nagsasalita siya, si Lacan ay tahimik lang na nakikinig. Hindi nagbago ang ekspresyon nito. Minsan, itinitipan nito ang kanyang mga daliri sa mesa. Isang senyales ng kawalan ng pasensya. Nang matapos si Alpas, ilang segundong katahimikan ang namagitan bago nagsalita si Lacan. Miss De Villa, simula niya, ang tono ay malamig at direkta. Nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong ina. Ngunit ang kwento mo, bagamat puno ng emosyon, ay kulang sa isang mahalagang bagay. Ebidensya. Natigilan si Alpas. Pero, yung journal ng mama ko. Isang journal, putol ni Lacan, na isinulat ng isang taong may sakit. Sa korte, maituturing lang niyang hearsay, madaling ipawalang bisa. Ang pagtataksil ng iyong fiancé at madrasta, gaano man kasakit, ay isang personal na usapin. Hindi ito krimen. Pero ang plano nilang kunin ang Villa Corp, giit ni Alpas, nararamdaman ang pag-init ng kanyang ulo. May pruweba ka ba? Isang recording? Isang dokumento na may pirma nila? Tanong ni Lacan, sunod-sunod, na parang mga balang tumatama sa puso ni Alpas. Miss De Villa, ang kailangan ko ay mga katunayan, hindi damdamin. Base sa iyong mga sinabi, wala tayong kaso. Parang gumuho ang huling piraso ng pag-asa sa puso ni Alpas. Ito na ba yon? Ganun na lang ba kadaling matatapos ang lahat? Yumuko siya, tinitigan ang kahon na nasa mesa. Ang lahat ng sakit, galit at pagkadismaya ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Hindi niyo naiintindihan. Halos pabulong niyang sabi. Ang naiintindihan ko ay, ito'y isang away pamilya na dinala sa labas ng inyong mansyon. Sagot ni Lacan, tumayo na. Tila handa nang umalis. Salamat sa iyong oras. Sa puntong yon, isang bagay ang pumitik sa loob ni Alpas. Hindi galit, hindi awa sa sarili, kundi isang matinding determinasyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Kinuha niya ang journal. Hindi niya ito ibinigay kay Lacan. Maingat niya itong ipinatong sa gitna ng mesa. Hindi po ito tungkol sa pera, attorney, sabi niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng bigat at kumbiksyon. Tumingin siya diretso sa matalas na mga mata ni Lacan. Tungkol ito sa buhay ng mama ko. Napahinto si Lacan sa kanyang pagtayo. Napatingin siya sa journal, pagkatapos ay sa mga mata ni Alpas. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na higit pa sa emosyon. Nakita niya ang isang hindi matitinag na katatagan. Umupo siyang muli. Walang imik niyang kinuha ang journal at binuklat ito. Tahimik siyang nagbasa. Ang mukha niya ay nanatiling isang blangkong pader. Ngunit habang binabasa niya ang mga huling pahina, ang mga pahinang puno ng takot at panghihina, may bahagyang nagbago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng interes, isang pagkunot ng noo. Nakarating siya sa huling entry, ang mga salitang isinulat ng isang nag-aagaw hiningang ina para sa kanyang anak. Panginoon, protektahan niyo po ang aking Alpas. Isinara ni Lacan ang journal. Ang tunog ng pagsara ng takip nito ay tila isang hatol. Tinitigan niya si Alpas ng matagal, isang titig na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Tatanggapin ko ang kaso? Sabi niya sa wakas, ang boses ay hindi na malamig, kundi seryoso at may bigat. Nakahinga ng maluwag si Alpas, ngunit agad din itong naputol sa sumunod na sinabi ng abogado. Sa isang kondisyon, dagdag ni Lacan, mula ngayon,
Isasantabi mo ang emosyon. Walang iiyak. Walang padalos-dalos na desisyon. Magtitiwala ka lang sa katotohanan at sa mga ebidensyang hahanapin natin. Maliwanag? Ang opisina ni Lacan Dumagat ay salungat sa lahat ng bagay na kinasanayan ni Alpas. Walang malalaking painting o antigong kasangkapan. Ang mga pader ay kulay puti. Ang mga gamit ay moderno. At ang hangin ay amoy ng profesionalismo. Sa gitna ng kwarto, may isang malaking whiteboard na puno ng mga pangalan, linya, at mga tanong na nakasulat sa pulang tinta. Ito ang natuklasan ko sa loob ng 48 oras, sabi ni Lacan, habang nakaturo sa isang diagram sa whiteboard. Ang boses niya ay walang emosyon, purong impormasyon. Tinitigan ni Alpas ang board. Ang pangalan niya at ng kanyang mga magulang ay nasa isang sulok. Sa kabilang dulo, ang pangalan ni Silakbo at ng kanyang ex-fiancé. At sa pagitan nila, maraming linyang kumukonekta sa mga bank accounts, mga petsa ng transaksyon, at mga kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Si Silakbo, pagpapatuloy ni Lacan, ay palihim na naglilipat ng pondo mula sa Villacorp papunta sa mga dummy accounts na ito, at ang pera ay hindi na pupunta sa fiancé mo. Hinawakan ni Lacan ang isang pulang marker at binilugan ang isang pangalan sa pinakatuktok ng diagram, isang pangalan na nagpatindig ng balahibo ni Alpas. Mardon Solar. Ang Solar Industries? Gulat na tanong ni Alpas. Ang pinakamalaking kalaban ng Villacorp sa negosyo. Tumango si Lacan. Hindi lang sila kalaban, Miss De Villa. Si Mardon Solar ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang fiancé mo ay isa lang piyesa sa kanyang laro. Si Silakbo ang kanyang reyna. Pero si Mardon, siya ang hari, siya ang anino. Inilatag ni Lacan sa mesa ang mga kopya ng bank statements. Kitang-kita ang daloy ng pera. Pakiramdam ni Alpas ay nasusukal siya. Ang pagtataksil na akala niya ay personal lang ay naging isang malawak na sabwatan sa negosyo. Ang kalaban niya ay hindi lang ang kanyang madrasta. Ang kalaban niya ay isang higante. Kinabukasan, sa boardroom ng Villacorp, ang pakiramdam ng pagiging nasusukal ay lalong tumindi. Naroon ang lahat ng miyembro ng board, mga lalaki at babaeng may matatalim na tingin na parang mga pating na nakaamoy ng dugo sa tubig. Pagkatapos ng biglaang pagkansela ng kasal, kumalat ang mga chismis. At si Alpas, bilang pansamantalang kahalili ng kanyang ama, ay kailangang harapin ang lahat ng ito. Miss De Villa, nagsalita si Amia Valderrama, ang kanyang kapatid sa ama. Nakaupo ito sa tabi ni Silakbo. Suot ang isang matapang na ngiti. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may patalim. With all due respect, nais lang naming siguraduhin ang katatagan ng kumpanya. Given your recent emotional turmoil, are you truly in the right state to lead Villacorp at this critical time? Lahat ng mata ay napunta kay Alpas. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang kahihiyan, ang galit. Gusto niyang sumigaw, isumbat kay Amia ang pagiging manhid nito. Gusto niyang ituro si Silakbo at tawagin itong mang-aagaw. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Lacan. Isantabi mo ang emosyon. Huminga siya ng malalim. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. My personal life has no bearing on my professional capabilities, Miss Valderrama. Sagot ni Alpas, pinilit na maging matatag ang kanyang boses. Ang kapakanan ng Villacorp ang aking prioridad. Kung gayon, maipapaliwanag mo ba ang pagbaba ng ating stocks nitong mga nakaraang araw? Sunod na atake ni Amia. Bago pa man makasagot si Alpas, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Mardon Solar. Ang buong silid ay natahimik. Si Mardon ay may daladalang aura ng kapangyarihan. Nakangiti ito. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Naglakad ito na parang pag-aari niya ang lugar. Pasensya na kung naabala ko kayo, sabi nito. Ang boses ay malumanay,
ngunit may bigat. Nabalitaan ko lang ang nangyayari. Nais ko lang ipaabot ang aking suporta kay Silakbo at sa kanyang anak na si Amya. Naglakad si Mardon papunta sa kinauupuan ng mag-ina at nakipagkamay sa kanila sa harap ng lahat. Isang malinaw na deklarasyon ng alyansa. Isang sampal sa mukha ni Alpas. Hindi na niya kaya. Tumayo si Alpas, nanginginig sa galit at kahihiyan. "Excuse me," sabi niya at mabilis na lumabas ng silid. Sa pasilyo, sumandal siya sa pader, hinahabol ang kanyang hininga. Naramdaman niyang nag-uumpisa ng mamasa ang kanyang mga mata. "Anong usapan natin, Miss De Villa?" Isang pamilyar at matatag na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo roon si Lacan na kanina pa pala naghihintay sa labas. Seryoso ang kanyang mukha. Nakita ni Lacan ang panginginig ng mga balikat ni Alpas. Nakita niya ang pagpipigil nito ng luha. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng awa. Ngunit agad niya itong iwinaksi. Hindi awa ang kailangan ng babaeng ito. Kailangan niya ng pader na masasandalan, hindi unan na iiyakan. Nakita niya hindi lang ang isang durog na heredera, kundi isang mandirigmang sinusubukang tumayo. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, humanga siya. "Huwag ngayon, attorney," sabi ni Alpas. "Hindi," giit ni Lacan. Lumapit ito sa kanya. Doon sa loob, iyon ang gusto nila. Ang makita kang masira, ang makita kang umiyak. Huwag mong ibigay sa kanila ang satisfaction na yon. Tandaan mo ang kondisyon. Tumingin si Alpas sa mga mata ni Lacan. May nakita siyang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi panghuhusga, kundi isang klase ng pag-unawa. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Pinunasan niya ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Tumango siya. "Tama ka." Babalik na sana sila nang biglang tumunog ang telepono ni Lacan. Sinagot niya ito. Ang atensyon ay nasa kausap. "Sino to? Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo?" Napakunot ang noo ni Lacan. Bigla itong lumingon kay Alpas pagkatapos ibaba ang tawag. "May tumawag," sabi nito. Ang boses ay may halong pagkaapura at bagong pag-asa. Isang impormante. May alam daw siyang dating nurse ng mama mo. Buhay pa siya. At nagtatago sa isang malayong probinsya. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Ilang oras na silang nasa daan, palayo ng palayo sa magulong syudad, papalapit sa isang liblib na probinsya sa timog. Si Lacan ang nagmamaneho, ang atensyon ay nasa kalsada. Si Alpas naman ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga nagdadaang puno at bukirin. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming araw na nakaramdam siya ng kahit kapirasong kapayapaan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay hindi nakakabingi. Sa halip, ito'y isang komportableng katahimikan. "Bakit ka naging abogado?" Biglang tanong ni Alpas. Binasag ang katahimikan. Napatingin sa kanya si Lacan saglit bago ibinalik ang tingin sa daan. "Mahabang kwento. Mahaba naman ang biyahe natin," sagot ni Alpas. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Lacan. Ang unang pagkakataon na nakita ito ni Alpas. May isang kaso noon ang tatay ko. Abogado rin siya. Isang maliit na tao. Inakusahan ng krimen na hindi niya ginawa. Natalo ang tatay ko sa kaso. Nakulong ang inosenteng tao. Natahimik si Lacan sandali. Tila inaalala ang sakit ng nakaraan. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako magiging katulad niya. Na ako, palagi akong papanig sa katotohanan kahit gaano pa kahirap hanapin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alpas ang tao sa likod ng seryosong abogado. Isang taong may pinagdadaanan, isang taong may prinsipyo. Naramdaman niya ang isang biglaang paghanga. At sa sandaling iyon, ang relasyon nila ay hindi na lang abogado at kliyente. Nagkaroon ito ng kulay ng pagkakaunawaan. "Ikaw,
Tanong ni Lakan. Bakit mo gustong pamunuan ng Villa Corp? Pwede ka namang mamuhay lang ng komportable. Dahil iyon ang pangarap ni Mama para sa akin, sagot ni Alpas. Ang boses ay puno ng determinasyon na maging mas matatag kaysa sa kanya. Na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Iyon ang pamana niya sa akin, higit pa sa pera o sa kumpanya. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan, mga simpleng tanong at sagot na unti-unting nagbubukas sa kanilang mga sarili. Ang pader na binuo ni Lakan sa kanyang paligid ay nag-umpisang magkaroon ng mga siwang. Narating nila ang isang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Ang hangin ay amoy alat at ang tunog ng mga alon ay payapa. Ayon sa impormante, dito na naninirahan si Aling Nena, ang dating nurse. Natagpuan nila ang isang maliit na bahay na kubo. Simple ngunit malinis. Isang matandang babae na may mga kulubot na sa mukha ang sumalubong sa kanila. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at takot. Aling Nena? Tanong ni Alpas. Biglang namutla ang matanda. Wala kayong mapapala sa akin. Umalis na kayo. Sigaw nito at akmang isasara ang pinto. Sandali lang po. Pigil ni Lakan. Kailangan lang po naming magtanong tungkol kay Amor de Villa. Sa pagkarinig ng pangalan ng kanyang ina, lalong natakot si Aling Nena. Wala akong alam. Wala akong sasabihin. Nakita ni Alpas ang matinding takot sa mga mata ng matanda. Alam niyang hindi gagana ang pagiging agresibo. Lumapit siya, dahan-dahan, na parang lumalapit sa isang sugatang hayop. Aling Nena, sabi ni Alpas. Ang boses ay malumanay at puno ng pakiusap. Ako po si Alpas, anak niya. Hindi po kami nandito para saktan kayo. Nandito po kami para hanapin ang katotohanan para sa mama ko. Ipinakita ni Alpas ang larawan ng kanyang ina mula sa nabasag na kwadro. Tinitigan ni Aling Nena ang larawan at unti-unti, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng luha. Nagsimula siyang humikbi. Patawarin mo ako, Hija. Patawarin mo ako. Pinatuloy sila ni Aling Nena sa loob. Sa maliit na sala, habang umiiyak, ikinuwento niya ang lahat. Si Ma'am Silakbo. Simula niya, nanginginig ang boses. Tinakot niya ako. Sabi niya, papatayin niya ang pamilya ko kung hindi ako susunod sa kanya. Pinilit niya akong palitan ang mga blood sample ni Ma'am Amor. Pinilit niya akong magsinungaling sa mga resulta ng laboratorio para palabasin na lumalala ang sakit niya dahil sa natural na mga dahilan. Anong ipinalit niya sa gamot? Tanong ni Lakan. Ang boses ay seryoso. Isang klase ng herbal solution, sagot ni Aling Nena. Galing sa isang halaman na hindi ko kilala. Sabi ni Ma'am Silakbo, bitamina lang daw iyon. Pero sa tuwing ipinapainom ko yon kay Ma'am Amor, nakikita ko ang unti-unti niyang panghihina. Tumayo si Aling Nena at may kinuha mula sa isang lumang baul. Isang maliit na bote na may lamang kaunting itim na likido. Itinago ko to bilang pruweba? O siguro dahil sa konsensya ko. Hawak na nila ngayon ang isang mahalagang ebidensya. Isang patunay ng kasamaan ni Silakbo. Nang paalis na sila, pagkatapos paulit-ulit na pasalamatan at pangakuan ng proteksyon si Aling Nena, naramdaman ni Alpas ang isang biglaang pag-asa. Sa wakas, mayroon na silang panlaban. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, hindi napigilan ni Alpas na mapangiti. Salamat, Lakan. Tumingin si Lakan sa kanya. At sa pagkakataong ito, ang ngiti sa kanyang mga labi ay totoo na. Wala yon. Trabaho ko to. Ngunit bago pa sila makasakay, may napansin si Lakan sa dulo ng makitid na daan. Isang itim na sasakyan na walang plaka, nakaparada sa ilalim ng isang puno. May isang lalaking nakaupo sa driver's seat at nakatingin ito ng diretso sa kanila. Nang mapansin ng lalaki na nakita sila ni Lakan, mabilis nitong pinaandar ang sasakyan at humarurot palayo.
Nag-iwan ng makapal na alikabok. Biglang bumalik ang kaba sa dibdib ni Alpas. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay napalitan ng takot. Nalaman nilang may nagmamasid sa kanila at alam na ng kalaban ang bawat galaw nila. Ang pag-asang naramdaman ni Alpas sa probinsya ay parang isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Ang imahe ng itim na sasakyan ay hindi na nawala sa kanyang isipan sa buong biyahe nila pabalik. Alam ni Mardon Soler na natagpuan nila ang nurse at hindi ito maghihintay na sila ang unang kumilos. Kinabukasan, sumabog ang impyerno. Nagising si Alpas hindi dahil sa sikat ng araw, kundi sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang telepono. Pagtingin niya, sunod-sunod na mensahe mula sa mga board members, sa mga kaibigan at mga alerto mula sa business news apps. Villa Corp stocks bumagsak ng 40% sa pagbukas ng merkado. CEO ng Villa Corp na si Don Gunita de Villa, kino-question ang kalusugan ng pag-iisip. Hidden debts ng Villa Corp, isiniwalat ng isang insider. Mabilis siyang bumangon at bumaba. Naabutan niya ang mga kasambahay na nagbubulungan. Ang telebisyon sa sala ay nakabukas sa isang business channel at ang mukha ni Mardon Soler ang nakatampok. Isang malungkot na araw para sa industriya. Sabi ni Mardon sa reporter, ang mukha ay nagpapahayag ng pekeng pag-aalala. Ang Villa Corp, isang kumpanyang matagal nang nating iginagalang, ay tila nasa bingit ng pagbagsak dahil sa mismanagement. Nakakalungkot isipin. Sinungaling, sigaw ni Alpas sa telebisyon. Ang bawat balita, bawat artikulo, ay tila mga punyal na sabay-sabay na itinarak sa puso ng kanilang kumpanya. Ang mga impormasyong inilalabas ay sobrang detalyado, sobrang personal. Alam niyang iisa lang ang pinanggalingan nito, si Silakbo. Ginagamit ni Mardon ang lahat ng lihim na ibinigay sa kanya ng madrasta ni Alpas para sirain sila mula sa loob. Nagmamadali siyang pumunta sa opisina. Ang lobby ng Villa Corp na dati simbolo ng kapangyarihan ay ngayon puno ng kaguluhan. Mga empleyadong nag-aalala, mga teleponong walang tigil sa pagtunog, at sa gitna ng lahat, sa lobby, nakatayo si Mardon Soler, kalmado, nakangisi, na para bang naghihintay talaga sa kanya. Good morning, Miss De Villa. Bati nito, ang boses ay puno ng panguuyam. Medyo magulo yata ang umaga mo? Anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong ni Alpas. Ang galit ay nangingibabaw sa kanyang takot. Nandito lang ako para panoorin ang pagbagsak, sagot ni Mardon. Lumapit ito sa kanya. Sayang, kung naging mas matalino ka lang sana. Pero ito ang realidad. Alpas, ang negosyo ay isang larong panlalaki. At ikaw, isa ka lang batang babae na sinusubukang isuot ang sapatos ng iyong ama. Walang hiya ka. Ang tatay mo, dapat matagal na siyang nagretiro. Pagpapatuloy ni Mardon, hindi pinansin ang sinabi ni Alpas. Mahina na siya. Parehong katawan at isip. Marahil ay mas makakabuti sa kanya kung magpapahinga na lang siya habang buhay. Ang banta sa huling mga salita ni Mardon ay hindi nakakubli. Nagpanting ang tainga ni Alpas. Pero bago pa siya makasagot, tumalikod na si Mardon at naglakad palayo. Na parang isang hari, nakatatapos lang magbigay ng kanyang hatol. Umuwi si Alpas ng hapong yon na durog ang pakiramdam. Natalo siya. Hindi niya alam kung paano lalabanan ang isang halimaw na tulad ni Mardon. Naabutan niya ang kanyang ama sa aklatan. Hindi ito umiinom ng alak. Nakaupo lang ito, nakatingin sa kawalan. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakakalat ang mga dyaryo. Ang mga headline ay mas masakit pa kaysa sa mga numero sa stock market. Don Gunita, isang desperadong leader o isang ulyanin na. Mga lihim na utang at maling desisyon ang simula ng pagtatapos ng Villa Corp. Nakita ni Alpas ang panginginig ng mga kamay ng kanyang ama habang hawak nito ang isang dyaryo.
Ang lalaking dati kinikilalang isang haligi ng industriya ay ngayon inilalarawan bilang isang matandang walang silbi. Ang dignidad at legasiya na binuo nito sa loob ng maraming taon ay winawasak sa loob lamang ng isang araw. Tumingin sa kanya si Don Gunita. Ang mga mata nito ay wala ng buhay. Totoo ba, anak? Tanong nito. Ang boses ay basag. Totoo bang wala na akong silbi? Hindi po pa. Kasinungalingan lang po lahat yan. Sabi ni Alpas, lumapit at niyakap ang ama. Sa mga sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Alpas. Si Lakan. Alpas, nakikinig ka ba? Sabi ni Lakan sa kabilang linya. Ang boses nito, sa unang pagkakataon, ay may bahid ng pag-aalala. Kumilos siya ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. He's initiating a hostile takeover. Ginagamit niya ang pagbaba ng stocks para bilhin ang kontrol sa kumpanya. He's cornering us. Anong gagawin natin? Tanong ni Alpas. Ang boses ay desperado. Hindi ko alam, pag-amin ni Lakan. Sa ngayon, wala tayong magagawa kundi maghintay. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Alpas ang tunay na kahulugan ng pagiging walang magawa. Kasabay noon, isang email notification ang lumabas sa laptop ni Don Gunita na nasa mesa. Isang opisyal na anunsyo mula sa stock exchange. Binasa ito ni Don Gunita ng malakas. Ang boses ay halos pabulong na lang. Solar Industries, a successfully acquired majority stake in Villacorp. Tapos na. Natalo na sila. Kasabay ng pagbasa niya sa huling salita, biglang napahawak si Don Gunita sa kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Pa! Sigaw ni Alpas, puno ng takot. Bumagsak si Don Gunita mula sa kanyang upuan, nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Ang amoy ng ospital, isang halo ng antiseptiko at sakit, ang bumabalot ngayon sa mundo ni Alpas. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal sa labas ng emergency room. Ang kanyang damit ay may bahid pa ng luha. Wala na siyang nararamdaman. Manhid. Parang isang hollow shell. Kanina pa siya doon, ngunit pakiramdam niya ay ilang taon na ang lumipas. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang paghamak. Ang bawat pagdaan ng nurse at doktor ay nagdudulot ng panibagong kaba. Nawala na sa kanya ang lahat sa loob lamang ng isang araw. Ang kumpanya, ang legasiya ng kanyang pamilya, at ngayon, ang buhay ng kanyang ama ay nasa bingit ng kamatayan. Nawala na ang tapang niya. Nawala na ang galit. Ang natira na lang ay isang nakalulunod na bigat ng pagkatalo. Siya ang may kasalanan. Kung hindi niya sinimulan ang laban na ito, marahil ay payapa pa rin ang lahat. Pumukas ang pinto ng ER at lumabas ang isang doktor. Agad na tumayo si Alpas. Nanginginig ang mga tuhod. Doc, kamusta po ang papa ko? We stabilize him for now, sabi ng doktor. Ang mukha ay seryoso. He suffered a massive heart attack. Critical ang kondisyon niya. The next 24 hours will be crucial. We need to monitor him closely in the ICU. Bawat salita ng doktor ay parang isang suntok sa sikmura ni Alpas. Critical. Ang salitang yun ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Napaupo siyang muli. Ipinikit ang mga mata at doon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, naramdaman niya ang tunay na pag-iisa. Wala nang natira. Hindi ka dapat nandito mag-isa. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Isang boses na huli niyang narinig sa boardroom, puno ng pang-aasar. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harap niya si Amia Valderrama. Ang kanyang kapatid, ang kanyang kaaway. Ang mukha nito ay hindi na mapagmataas. Wala na ang mapanuyang ngiti. Sa halip, bakas dito ang isang emosyon na hindi inaasahan ni Alpas. Pag-aalala.
Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Alpas. Gusto mo bang personal na makita ang resulta ng ginawa nyo? Masaya ka na ba? Hindi sumagot si Amia. Sa halip na upo ito sa tabi niya, nag-iwan ng isang maliit na espasyo sa pagitan nila. Hindi ko ito ginusto, Alpas. Mahinang sabi ni Amia, ang boses ay halos pabulong. Huwag kang magkunwari. Galit na sabi ni Alpas. Tumayo at hinarap ito. Nakita ko kayo. Nakita ko kung paano kayo nagkampihan ng nanay mo at ni Mardon Solar para sirain si Papa. Para sirain ang lahat. Tama ka, sabi ni Amia. Tumingin ito, diretso sa mga mata ni Alpas. Nakita mo kaming magkampihan, pero hindi mo alam ang tunay na nangyayari sa likod ng mga ngiti at pagkakamay. May kinuha si Amia mula sa kanyang bag. Isang maliit at itim na USB flash drive. Inabot niya ito kay Alpas. Ano to? Nagtatakang tanong ni Alpas. Ang katotohanan, sagot ni Amia. Alpas, kinamumuhian ko si Mardon Solar higit pa sa inaakala mo. Siya ang sumira sa nanay ko. Ginawa niya itong isang sunod-sunurang puppet dahil sa bulag na pag-ibig nito sa kanya. Alam ko ang lahat ng plano nila. Alam ko ang tungkol sa pagbili niya ng stocks. Alam ko ang bawat madumi nilang transaksyon. Bakit hindi mo sinabi? Naguguluhang tanong ni Alpas. Dahil kailangan kong magpanggap, sabi ni Amia. Ang boses ay nanginginig na sa unang pagkakataon. Kailangan kong makuha ang tiwala nila. Kailangan kong maging bahagi ng kanilang mundo para makakuha ng ebidensya. Habang abala sila sa pagsira sayo sa labas, ako naman ay nasa loob. Kinokolekta ang lahat ng kailangan natin para sirain sila. Natigilan si Alpas. Hindi niya alam ang sasabihin. Ang kapatid na buong akala niya ay kaaway, ay isa palang kakampi na nagtatago sa dilim. Nalaman ko ang tungkol sa pagkamatay ng nanay mo. Pagpapatuloy ni Amia. Narinig ko silang nag-uusap ng nanay. Ikinuwento ni Mama kung paano niya dahan-dahang nilason ang tunay mong ina. At si Mardon, tuwang-tuwa pa siya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Amia. Si Papa Gunita, siya ang nag-aruga sa akin. Itinuring niya akong tunay na anak kahit alam niyang hindi ako sa kanya. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Hindi ko hahayaang sirain siya ng mga taong yon. Iniabot niyang muli ang USB. Nandyan lahat. Mga recording ng pag-uusap nila. Mga kopya ng bank transfers papunta sa mga offshore accounts ni Mardon. Ang buong plano niya para sa Villa Corp. Gamitin mo yan, Alpas. Tinitigan ni Alpas ang USB. Pagkatapos ay ang mukha ni Amia. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang sakit. Nakita niya ang isang kapatid. Labanan mo sila, sabi ni Amia. Ang boses ay puno na ng determinasyon para kay Papa at para sa mama mo. Kinuha ni Alpas ang USB. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila bigat ng isang bagong pag-asa. Sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay, isang hindi inaasahang liwanag ang lumitaw. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Kasabay noon, tumunog ang telepono ni Alpas. Silakan. Alpas, nasaan ka? Nabalitaan ko ang nangyari kay Don Gunita. Papunta na ako diyan, sabi nito, puno ng pag-aalala. May masama pa akong balita. Nagpatawag ng press conference si Mardon at silakbo bukas ng umaga para opisyal na i-anunsyo ang pag-takeover nila sa kumpanya. Tumingin si Alpas kay Amia. Nagkatinginan sila at sa isang iglap, nagkaintindihan. Hindi iyon masamang balita, Alakan, sabi ni Alpas. Ang boses ay hindi nabasag at talunan. Puno na ito ng bagong lakas at determinasyon. Iyon ang pagkakataon natin. Ang maliit na conference room sa opisina ni Lakan Dumagat ang naging kanilang war room. Ang orasan sa pader ay malapit ng maghating gabi. Sa labas, mahimbing na ang tulog ng syudad, ngunit para sa kanilang tatlo, ang gabi ay ngayon palang nagsisimula. Si Lakan ay nakatayo sa harap ng whiteboard na ngayon ay puno na
ng mga bagong diagram. Si Amia ay nakaupo sa isang tabi. Ang kanyang laptop ay bukas. Ipinapakita ang mga files mula sa USB. Si Alpas naman ay nasa pagitan nila. Pinag-aaralan ang bawat piraso ng ebidensya. Ito, sabi ni Amia. Tinuro ang isang audio file sa screen. Ang pangalan ng file, Silakbo's Confession. Ito ang pinakamabigat na ebidensya natin laban kay Mama. Isang pag-uusap nila ni Mardon pagkatapos mong bumisita sa probinsya. Inamin niya ang lahat. Pinindot ni Amia ang play. Silakbo. Nalaman nila Mardon. Nakausap ng Alpas na, yan ang nurse. Paano na tayo? Mardon. Huminahon ka, Silakbo. Isa lang niyang salita ng matanda laban sa atin. Walang maniniwala sa kanya. Silakbo. Hindi. Matagal kong itinago ang ginawa ko kay Amor. Hindi ako pwedeng mabigo ngayon. Ako ang pumatay sa kanya para sa'yo. Para sa atin. Pinatay ni Amia ang recording. Ang huling mga salita ni Silakbo ay tila naiwan sa hangin. Isang malamig at nakakakilabot na pag-amin. Napapikit si Alpas. Ang marinig ito ng direkta mula sa bibig ng kanyang madrasta ay ibang klase ng sakit. Okay na yan, sabi ni Lakan. Ang boses ay matatag. Pilit na ibinabalik ang focus nilang lahat. Gagamitin natin yan sa tamang pagkakataon. Amia, ihanda mo ang lahat ng dokumento ng bank fraud. Alpas, kailangan mong kabisaduhin ang timeline ng mga pangyayari. Kailangan nating maging perpekto bukas. Nagpatuloy sila sa pagpaplano. Bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. Ang bawat detalye ay pinag-aralan. Sa loob ng ilang oras, hindi na sila magkapatid na may hidwaan o isang abogado at kliyente. Sila ay isang team, isang pangkat na may iisang layunin. Ang ibagsak, si Mardon Soler. Habang nagkakape, hindi napigilan ni Amia na magsalita. Alpas, patawarin mo ako, sabi nito, hindi makatingin ng diretso. Sa lahat ng taon, na pinaramdam ko sa'yo na kaaway mo ako. Kailangan kong gawin yon. Kailangan kong isipin nilang lahat na kinamumuhian kita para hindi nila ako pagdudahan. Tumingin si Alpas kay Amia. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang bawat masasakit na salita, ang bawat pakikipagkumpetensya, lahat yon ay isang maskara. Naiintindihan ko, sagot ni Alpas. At salamat, Amia. Iniligtas mo kami. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang namutawi sa labi ng magkapatid. Isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kanilang madilim na gabi. Nang medyo humupa na ang tensyon at nagpapahinga na sila saglit, lumapit si Lakan kay Alpas na nag-iisang nakatayo malapit sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Okay ka lang? Tanong ni Lakan. Tumango si Alpas, ngunit ang mga mata niya ay nagsasabi ng ibang kwento. Natatakot ako, Lakan. Paano kung may mangyaring masama? Paano kung hindi magtagumpay ang plano natin? Hindi sumagot si Lakan. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Alpas. Dahan-dahan niyang inabot at hinawakan ang kamay nito. Ang kanyang kamay ay mainit at matatag, isang stark na kaibahan sa nanginginig na kamay ni Alpas. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Lakan. Ang boses ay mas malumanay kaysa dati. Tumingin ito diretso sa kanyang mga mata. Nandito ako. Nandito kami. Ano man ang mangyari bukas, haharapin natin yon ng magkasama. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Alpas ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang takot sa kanyang dibdib ay bahagyang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng seguridad. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang lalaking kaharap niya, na dati isang estrangherong may pader sa paligid, ay ngayon ang kanyang naging sandigan. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Bago pa man sila makapagsalita muli, biglang nag-vibrate ang telepono ni Alpas.
Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat. Huwag mong gawin. Sinundan ito ng isa pang mensahe. Hindi mo kilala si Mardon. Kaya niyang pumatay. Huwag mong isugal ang buhay mo. Nanlamig si Alpas. Ipinakita niya ang mensahe kay Lacan. Biglang bumalik ang seryosong ekspresyon sa mukha ng abogado. Isa itong babala. Isang malinaw na banta. Alam ng kalaban na may binabalak sila. Tumingin si Lacan sa whiteboard. Pagkatapos ay sa magkapatid. Tumingin siya pabalik kay Alpas. Mas lalo nating kailangang ituloy ito, deklara ni Lacan. Hindi tayo pwedeng magpatakot. Ito na ang huling taya. Tumingin si Alpas sa papalubog na buwan sa labas ng bintana. Ang kadiliman ng gabi ay malapit nang matapos. Malapit nang sumikat ang araw. Ang araw ng kanilang huling pagtutuos. Ang function hall ng isang marangyang hotel ay puno ng mga miyembro ng media. Bawat isa ay may dalang kamera, mikropono, at nag-aabang na tanong. Ang entablado sa harap ay may malaking banner na nagsasabing Villa Corp, ang simula ng isang bagong kabanata. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Mardon Soler at si Silakbo Montemayor na parang hari at reyna sa kanilang trono. Nakangiti sila, kumakaway sa mga kakilala. Sila ang imahe ng tagumpay. Para sa mundo, ito ang kanilang koronasyon. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Mardon sa mikropono. Ang boses ay puno ng pekeng kababaang loob. Nandito kami ngayon para opisyal na ipaalam ang isang mahalagang pagbabago. Ang Solar Industries ay buong pusong tinatanggap ang Villa Corp sa aming pamilya. Ito ay hindi isang takeover. Ito ay isang pagsasanib puwersa para sa isang mas matatag na kinabukasan. Palakpakan ang maririnig mula sa ilang mga kasabwat na nakaupo sa harap. Si Silakbo naman ay nagsalita. Ang boses ay puno ng dramatikong emosyon. Labis pong mabigat sa aking kalooban ang mga nangyari sa aking yumaong asawa. Si Gunita. Sabi niya na parang totoong nag-aalala. Ngunit kailangan nating magpatuloy. At sa tulong ni Ginoong Soler, sisiguraduhin naming ang legasiya ng mga Divilla ay mananatili. Isang perpektong palabas, isang obra ng kasinungalingan. Ngunit bago pa man magpatuloy si Mardon, bumukas ng malakas ang pinto sa likuran ng hall. Lahat ng atensyon ay napunta doon. Dahan-dahang naglakad papasok si Alpas de Villa. Sa kanyang tabi, si Lacan dumagat. At sa likod nila, si Amia Valderrama. Ang kanilang paglalakad ay hindi nagmamadali. Bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat ng direksyon. Ang mga flash ay walang tigil sa pagkislap. Hindi pa pwedeng magsimula ang press conference, deklara ni Alpas. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong silid sa pamamagitan ng isang mikroponong hawak ni Lacan. Dahil ang bagong kabanata na sinasabi ninyo ay batay sa isang kasinungalingan. Ang mukha ni Mardon ay nagbago. Ang pekeng ng ngiti ay nawala. Napalitan ng isang malamig na galit. Si Silakbo naman ay biglang namutla. Anong kalokohan ito? Tanong ni Mardon. Guards, ilabas niyo sila. Hindi niyo gugustuhin gawin yan, Mr. Soler, sabi ni Lacan, habang isinasaksak ang isang USB sa sound system ng hall. Dahil ang buong Pilipinas ay kailangang marinig ang tunay na kwento sa likod ng pagsasanib puwersa na ito. Bago pa man makakilos ang mga security, pinindot ni Lacan ang play. Isang malaking screen sa likod ng entablado na dapat sana'y magpapakita ng logo ng Villa Corp at Solar Industries ay biglang nagpakita ng mga bank statements, ng mga linya na nagdurugtong sa mga offshore accounts ni Mardon, sa mga dummy accounts na pinapatakbo ni Silakbo. Gulat at bulungan ang maririnig mula sa mga manunood. Ito ay mga pekeng dokumento. Sigaw ni Mardon. Talaga ba? Tanong ni Amia, na ngayon ay nasa tabi na ng sound system. Kung gayon, baka gusto niyong pakinggan ang isang mas personal na ebidensya. At sa isang iglap,
Ang boses ni Silakbo, puno ng takot at galit, ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Silakbo, matagal kong itinago ang ginawa ko kay Amor. Hindi ako pwedeng mabigo ngayon. Ako ang pumatay sa kanya para sa'yo, para sa atin. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Lahat ng mata ay nakatutok kay Silakbo. Ang kanyang mukha ay parang isang multo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nagsimula siyang umiling-iling. Hindi, hindi totoo yan. Hindi. Si Mardon, sa kabilang banda, ay mabilis na nakabawi. Tumayo siya, inayos ang kanyang Amerikana at sinubukang bawiin ang kontrol. Ito ay isang desperadong hakbang mula sa isang talunang pamilya. Huwag kayong maniwala sa kanila. Kung gayon, Mr. Yersoler, sabi ni Alpas, na ngayon ay nasa harap na ng entablado, nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Ipaliwanag mo kung bakit ang lason na ginamit sa pagpatay sa aking ina ay nanggaling sa isang supplier na konektado sa isa sa mga pharmaceutical company mo. Inilabas ni Lacan ang isang folder, ang resulta ng laboratory test sa lason na itinago ni Aling Nena at ang mga dokumento na nag-uugnay dito kay Mardon. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Nawala na ang lahat ng kulay sa mukha ni Mardon. Wala na siyang masabi. Tapos na ang laro. Sa hudyat ni Lacan, pumasok ang isang grupo ng mga pulis sa hall. Kalmado silang naglakad papunta sa entablado. Mardon Soler, Silakbo Montemayor, sabi ng hepe ng mga pulis. Ang boses ay may awtoridad. Inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit murder at multiple counts of corporate fraud. Gumuho ang mundo ni Silakbo. Napaluhod siya, umiiyak. Hindi. Mardon, gawin mo ang lahat. Huwag mo akong pabayaan. Ngunit si Mardon ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatitig lang ito kay Alpas. Ang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi. Habang pinuposasan sila ng mga pulis, sa gitna ng kaguluhan at sigawan ng mga reporter, nagtama ang mga mata ni Alpas at ni Silakbo. Sa huling pagkakataon, nakita ni Alpas, hindi ang isang masamang madrasta, kundi isang kahabag-habag na babae na nawasak dahil sa maling pag-ibig. Alpas, anak. Halos walang boses na sabi ni Silakbo, nagmamakaawa. Ngunit huli na ang lahat. Tinalikuran na siya ni Alpas at pinanood ang paglabas ng mga pulis kasama ang 2 taong sumira sa kanyang pamilya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng tahimik na proseso ng paghilom. Ang Villa Corp, sa ilalim ng bagong pamumuno ni Alpas de Villa, kasama ang kanyang kapatid na si Amia, bilang kanang kamay, ay dahan-dahang bumabangon mula sa abo. Sa opisina ng CEO, na dati puno ng anino ng nakaraan, ngayon ay may bagong liwanag. Magkatabing nakaupo si Alpas at Amia, pinag-aaralan ang mga bagong proposal. Ang kanilang samahan ay hindi napilit. Ito'y natural at puno ng respeto. Sa tingin ko, mas maganda kung dito nating ilalagay ang pondo para sa community outreach. Sabi ni Amia, tinuturo ang isang bahagi ng plano. Ngumiti si Alpas. Sige, sang-ayon ako. Kailangan nating ibalik sa mga tao ang tiwala nila sa atin. Sa ilalim nila, ang Villa Corp ay hindi na lang tungkol sa tubo. Nagkaroon na ito ng puso. Samantala, si Don Gunita ay nasa Hacienda de la Sombra, nagpapagaling. Ang kanyang atake sa puso ay nag-iwan ng permanenteng pinsala. Ngunit ang mas mahalaga, buhay siya. At sa bawat araw, ang ngiti ay unti-unting bumabalik sa kanyang mga labi. Lalo na kapag nakikita niya ang kanyang 2 anak na nagtutulungan. Isang hapon, nagpaalam si Alpas para sa isang mahalagang lakad. Nagpunta siya sa city jail, sa isang maliit at walang lamang visitation room. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niyang muli si Silakbo. Ang dati eleganteng babae ay ngayon, payat, maputla, at wala ng buhay ang mga mata. Bakit ka nandito? Tanong ni Silakbo.
Ang boses ay mahina. Para pagtawanan ako? Umiling si Alpas. Hindi po. Tinitigan niya ang babaeng minsan niyang tinuring na pangalawang ina. Nakita niya ang lahat ng kasamaang ginawa nito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita rin niya ang isang babaeng naligaw. Isang babaeng nasira dahil sa maling akala ng pag-ibig. Nandito po ako para sabihin sa inyo na huminga ng malalim si Alpas na pinapatawad ko na po kayo. Nag-angat ng tingin si Silakbo. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at hindi paniniwala. Hindi ko po ito ginagawa para sa inyo. Pagpapatuloy ni Alpas. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Ayoko nang magdala ng galit sa puso ko. Ayoko nang maging bilanggo ng nakaraan. Tapos na po ang lahat. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Silakbo. Isang luha ng pagsisisi. Patawad, Alpas. Patawad. Tumango si Alpas, tumayo at tumalikod. Sa kanyang paglabas mula sa madilim na bilangguan, naramdaman niya ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na siya. Alpas, totoong malaya. Ang huling destinasyon niya sa araw na yon ay ang sementeryo. Naglakad siya papunta sa puntod ng kanyang ina. Ngayon, wala nang luha. Isang payapang ngiti na lang ang nasa kanyang mga labi. "Hi ma," sabi niya, habang hinahaplos ang malamig na marmol. "Okay na po ang lahat. Nakuha na po natin ang hustisya. At masaya na po ulit ako." Naglagay siya ng isang tangkay ng puting rosas sa puntod. "At may gusto po pala akong ipakilala sa inyo." Mula sa kanyang likuran, lumitaw si Lakan Dumagat. May dala ring sariling bulaklak. Ngumiti ito kay Alpas at tumayo sa kanyang tabi. Muling nagtagpo ang kanilang landas sa kapihan kung saan sila unang nagkita, ang dahon ng pag-asa. Ngunit ngayon, hindi na sila abogado at kliyente. At hindi na rin sila simpleng magkaibigan. Nakaupo sila sa parehong mesa. Sa gitna nila, hindi na isang kahon ng malulungkot na alaala, kundi isang tasa ng mainit na kape. "Para sa mga bagong simula," sabi ni Lakan, iniangat ang kanyang tasa. "Para sa mga bagong simula," sagot ni Alpas, iniangat din ang sa kanya. Inabot ni Lakan ang kamay ni Alpas sa ibabaw ng mesa. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Pinanood nila ang paglubog ng araw sa labas ng bintana. Ang hinaharap ay hindi na isang madilim at nakakatakot na lugar. Ito'y isang blangkong pahina, naghihintay na sulatan ng kanilang sariling kwento. Isang kwentong hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pag-ahon, pagpapatawad, at pag-ibig na naghihilom sa lahat ng sugat. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alpas. Isang paglalakbay mula sa pait ng pagtataksil patungo sa tamis ng pagpapatawad. Ang aral po ng ating kwento ay simple lamang. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo gumanti, kundi sa kung paano tayo muling bumangon at magpatawad. Ang pagpapatawad ang susi na nagpapalaya hindi sa taong nagkasala, kundi sa ating mga sariling pusong matagal nang nakakadena sa galit at sakit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwentong aming inilahad. Kung mayroon po kayong mga komento o mungkahi kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga tinig ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.